Mahigit 400 pamilya ang nasunugan sa Mandaue City, Cebu. Ang ilan sa kanila sa dagat na dumaan para lumikas. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Makapal at maitim na usok, yan ang bumalot sa First Mactan Bridge sa Mandaue City kahapon ng tanghali. Sa ilalim kasi nito, daan-daang mga nasusunog na bahay sa Barangay Luok. Kitang-kita mula sa himpapawid ang naglalagablab na apoy. Sa laki ng sunog, lumusong na ang mga residente sa dagat para lang makalikas. Agad rumisponde ang mga bumbero. Sa lakas ng apoy, umabot pa ito sa ikatlong alarma. Kaya naman, mas maraming fire truck ang rumisponde. Pati ang Coast Guard nagpadala na ng tugboat para bumbahin ng tubig ang apoy. Ayaw kasi nilang umabot ang sunog sa imbaka ng gasolina na katabi ng mga nasunog na bahay. Totally nahihirapan kami sa daan. At the same time, yung challenges namin doon is malakas yung hangin. At saka ayaw naming maano yung isang gasoline station doon, imbaka ng gasoline station. Inabot ang 2 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Natukoy na rin ang bahay na pinagmula ng sunog. Pero di pa tiyak kung electrical o dahil sa napabayaang niluluto ang sanhi ng sunog. Dahil dito, nasa 300 bahay ang naabo. Labis-labis naman ang panlulumo ng mga nasunugan. Lumakas na yung apoy, kinain na yung bahay namin. Sa isang iglap lang yung mga pinaghirapan mo, lahat ng nagawa mo sa buhay, yung mga naipon mo, wala. Yan na, ubos. Ang mga sasakyang ito di nakaligtas. Damay rin ang isang kapilya. Tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang kabuang pinsala ng sunog. Nasa 400 pamilya ang nawala ng tirahan. Nasa calamity talaga ngayon, yung sa Mandaue. Natatakot nga ako dahil wala kami sa dipo ng gasoline, di ba? So, mabuti na lang, naagapan. Sa ngayon, sa evacuation center muna ng barangay, nanunuluyan ang mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.